Napasabi na lang si Qin Zinchi na kung ano na raw ang ginagawa ni Ziyan. Sinagot naman ito ng ating bida at tinawag niyang honey si Qin Zinchi at nagsalita na kapag discover raw siya ng mga bagong trick. Tiyak raw siya na gustong gusto ito ni Qin Zinchi habang ito'y fresh na fresh. Tumugon naman rito si Qin Zinchi na si Ziyan raw ay laging boring na tao kahit na maganda ang mukha nito, sabay itong napatanong na lang kung bigla na lang ba raw ito nagkaroon ng pag-unawa at nais niya itong tingnan sabay hawak sa makapal na pagmumukha ng ating bida. At nagtanong rin si Qin Zinchi sa kay Ziyan na kung ano ba raw ang natutunan nito at napasabi rin ito na gwapo raw ang ating bida kaya sayang raw kung hindi niya ito masusulit. Kasabay din na sinimula na nga ni Qin Zinchi ang tunay na laban at nagkaroon doon ng 7.8 magnitude na lindol kaya yumanig na lang ang kanilang higaan. Makalipas naman ang ilang araw, nagsalita naman si Qin Zinchi at tinawag niyang darling si Ziyan at nagsabi na hindi niya raw ito inaasahan na nagawa yun ng ating bida at sobrang dami raw ng progreso nun. Tumugon naman rito ang ating bida na lahat ng ito ay dahil sa art of young stabilization at mas malakas raw siya ngayon kumpara dati pagkatapos niya raw itong ma-practice talagang kamangha-mangha raw ito habang sa isip naman niya na sumakabilang buhay na raw siya sana kagabi kung hindi niya raw pinaunlad ang kanyang art of young stabilization. Nagsaad naman si Qin Zinchi na mas mabuti raw kung magpapa-low profile na lang si Ziyan mula ngayon. At maging mabuting bata raw ito at huwag na raw siya nitong idamay sa gulo ulit sabay pisil sa balikat ng ating bida. Kaya sumang-ayon na lang rito si Ziyan habang sa isip-isip pa niya na gusto niya raw maging low profile lamang pero sa kasamaang palad hindi raw siya pinapayagan ng kanyang system na gawin niya ito. Habang papaalis si Qin Zinchi at nagsabi ito sa ating bida na babalik raw siya mamaya para makasama niya raw ito ulit ng mahabang oras. Sinabihan naman ito ni Ziyan na mag-ingat raw si Qin Zinchi habang sa isip naman niya na isang maliit na hawak lang tapos na dislocate na raw kanyang balikat at sobrang mahina raw siya kaysa kay Qin Zinchi pagdating sa martial arts. Dahil sa kanyang sumakit na balikat at huminga na lang siya ng malalim. At napaisip na lang siya na hindi na raw siya pwedeng umatras ngayon at kailangan niya nang ituloy ito at mangolekta pa ng mga origin points para e-upgrade ang kanyang skills bago pa raw mawalan ng pasensya si Qin Zinchi sa kanya. Punta naman tayo sa kay Qin Zinchi kung saan siya nagsasanay. Kasabay din itong nagpakawalan ng pump attack. Napasabi naman rito si Yuru inilabas raw ng kanyang Lady Qin Zinchi ang panloob na lakas nito sa labas sabay din na binati niya na ito dahil naabot na raw ni Qin Zinchi ang 9th level ng post-celestial stage realm. Nagsaad si Qin Zinchi na hindi niya raw alam ang epekto ng corpus ascentetum na maaaring mapalakas pa ng higit habang bumubuti ang kalidad ng kanyang cultivation vessel at sa isang gabi lang nakasama niya ang ating bida ay mas maraming progreso ng cultivation ang nakamit niya kaysa sa matinding pagod niya sa kalahating buwan at hindi naman raw masama na ibinigay niya ang kanyang pagkabirhen kapalit ng pagkakataong ito. Nagbabala naman si Yuru sa kanyang Lady Qin Zinchi dahil mukhang bigla na lang raw naging matalino ang ating bida kaya kailangan raw nilang mag-ingat. Sinagot naman ito ni Qin Zinchi na kung ano naman raw kung ganon. Dahil hanggat hindi raw si Ziyan pwedeng magsanay ng martial arts ay magiging cultivation vessel niya ito. Makalipas ang ilang araw ay lumabas naman doon ang ating bida habang pinagbubulungan siya ng mga tao na kung ano-ano na lang at sa isip naman rito ni Ziyan na paulit-ulit niya raw pinagsabihan ng bawat tao sa sekta na ng abuso sa dating Ziyan dahil doon mayroon na raw siya na halos 10 origin points ngayon. At palagi raw siyang nagtatangkang mag-ani ng emosyon mula sa kanila pero parang sila raw ngayon ay walang reaksyon, mukhang hindi rin tumataas ang kanyang origin points ngayon. Napasabi na lang ang ating bida na kaya pala masakit pala maging invincible at walang makakasama sa laban at napaisip ito na pero walang saysay raw ang pag-iipon ng origin points kung hindi niya naman ito gagamitin at ang art of young stabilization raw ay hindi na pwedeng e-upgrade pagkatapos maabot ang extra level at kailangan niya na raw matuto ng ibang martial arts ngayon. Pero kahit na naglalako raw siya sa kanila sa ilalim ng pangalan ng evil na si Qin Zinchi hindi raw siya nakapag-aral ng anumang bagong martial art. At inalala ng ating bida ang ginawa niya kung saan sinabihan niya ang babae na pag-isipan raw nito muna bago magsalita at si Qin Zinchi raw ang nagpadala sa kanya dito para tanungin ang babae. Tumugon naman rito ang babae na pero raw talagang hindi niya raw pwedeng ituro ang martial arts ng kanilang sekta sa isang tagalabas. Napaisip naman si Ziyan na sa halip lalo niya lang pinaigting ang pagiging mapaghinala ni Qin Zinchi sa kanya kahit hindi niya masyado pinag-usapan at lalong naging mabangis raw si Qin Zinchi kapag nag-dual cultivation sila tuwing gabi at kung saan nagtanong si Qin Zinchi na kung may bagong sorpresa ba raw si Ziyan para sa kanya. Dagdag pa ni Qin Zinchi na kung wala ay parurusahan
iniimbitahan raw niya ang ating bida dahil sa ginawa nito kanina. Habang si Zian naman ay napamura na lang ito at napasabi na lang na hindi niya na raw kakayanin ito ng matagal pa kahit na may tulong ng extra level art of yang stabilization. Buti na lang raw hindi raw siya bumagsak kahapon nang naglalakad siya dito at binigyan raw siya ng system ng isang hint. Biglang lumitaw ang system at nagbabala sa ating bida na nakadetect o nakakita ang system ng isang system fragment at mangyaring kolektahin raw ito ni Zian sa lalong madaling panahon upang i-upgrade ang system at i-activate ang susunod na function. Kaya nagsaad na rito ang ating bida na kung hindi raw tatanggapin ang inaalok ng langit ay susumpin ka nito sa huli. Kaya gagawin niya raw ito. Nagsalita naman si Zian sa kanyang isip na ang Moking Ancestral Shrine ay kung saan nakaukit ang mga rebulto ng lahat ng dating mga pinuno ng sekta sa isang lugar na mabigat na binabantayan at nandito raw mismo sa loob ang fragment ng system na minarkahan ito ng system ng liwanag. Buti na lang raw walang ibang nakakakita nito. Sa pagpunta naman ng ating bida doon ay hinarang naman siya ng dalawang bantay doon dahil ito raw ang kanilang sacred shrine at kamatayan raw sa lahat ng mga mananalakay o ang gustong manghimasok rito. Sa isip naman ni Zian na wala ni isa ang pinapayagang pumasok dito maliban sa pinuno ng sekta lalo na ang isang simpleng cultivation vessel na tulad niya. Sabay din na sinabihan niya na ang dalawang dilag na hindi raw at maling pagkaunawa lang raw ito at gusto niya lang raw na ipaliwanag ang kanyang sarili. At paano raw siya magkakaroon ng lakas ng loob para pasukin ang ancestral shrine ng mga ninuno. Sabay din ni hinawakan na ng ating bida ang dalawang dilag. At nagsabi na nandito raw siya para lamang humanga sa kagandahan ng dalawa kaya namula na lang sila sa kanilang narinig. Dagdag pa ni Zian sa kanilang kutis na kasing puti ng jade at baywang na kasing hapit ng sanga ng willow ay ang kagandahan raw ng dalawang dilag ay tunay na walang katulad at nangingibabaw ang kanyang puso sa pagtingin sa kanilang mga ngiti at hindi niya raw mapigilan ang kanyang sarili. At nang siya raw ay bumalik sa kanyang katinuan at hindi niya namalayang nakalapit na pala raw siya sa dalawang babae na ito. Habang nakatingin na lang si Zian sa pinto ng sacred shrine. Nagsalita naman rito ang babae na kung ang ating bida ba raw ay si Zian at ito raw ay talagang gwapo at sweet at hindi tulad ng mga chismis na naririnig niya. Nagsabi rin ang isang babae na kaya pala raw si Qin Zinchi ay sobrang nagmamahal sa ating bida. Pero kailangan niya raw na bantayan ang ancestral shrine ngayon kaya pwede raw ang ating bida na pumunta sa kanyang silid mamayang gabi. Dumating naman doon si Qin Zinchi at nabigla na lang siya dahil napansin niya ang ating bida kaya napasabi na siya ng Zian. Habang ito'y naglalakad ay napansin naman ito ni Zian. Kaya ito'y natulala na lang kaya napatanong na rito ang babae na ayaw ba raw ng ating bida na makasama siya at dagdag pa ng isa na baka naman ay pwede silang tatlo na magkasama. At bumalik naman rito sa sarili si Zian kaya sinang-ayunan naman niya ang dalawa. Sabi pa ng ating bida na pero bakit raw kailangan pa nila na hintayin ang gabi. Sinagot naman ito ng isa na kailangan pa rin raw nilang bantayan ang ancestral shrine. May napansin naman si Zian na isang lalaki na naglalakad doon kaya napaisip na siya na ito ba raw si Yeguchen ng sect guardian. Ang lalaking ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa orihinal o dating na Zian noong unang mga araw nito sa Moking sect dahil sa masasamang pagtrato nito. At hindi raw si Yeguchen natatakot sa kay Qin Zinchi kaya hindi niya raw ito sinubukang galitin nitong mga nakaraang araw at ngayon ay dumating na raw ito sa tamang oras. Kasabay din na pasigaw niyang sinabihan si sect guardian Yeguchen na pumunta raw ito rito at bantayan raw ni Yeguchen ang ancestral shrine para sa kanyang mga magagandang kababaihan dito. Narinig naman ito ni Yeguchen kaya ito napalingon na sa ating bida at napasabi na lang na kung ano ba raw ang pinagsasabi ng ating bida. Hindi naman rito natinag si Zian dahil ininas pa niya si Yeguchen at sinabihan na kung ano raw ang tingin-tingin ni Yeguchen sa kanya at sabay minura na ito ng ating bida at magmadali na raw si Yeguchen na bantayan ang ancestral shrine dahil magsasaya raw sila ng dalawang babae na ito. Kaya nabahala na rito ang babae at sinabihan niya na si Zian na wag raw itong gawin ni Zian dahil ang lalaki raw na ito ay ang sect guardian na si Yeguchen. Di naman rito nakinig ang ating bida dahil nagpatuloy lang ito at nagsalita ito na ano ba raw ang tingin ni Yeguchen sa sarili nito bilang sect guardian at si Yeguchen raw ay isang basurang sect guardian. Dagdag pa ng ating bida na sinabi raw ni Qin Zinchi sa kanya na lahat ng lalaki sa sekta ay mga alipin lang raw ni Qin Zinchi maliban sa kanya. Kaya nanggagalaiti na rito si sect guardian Yeguchen at napasabi na lang niya na si Qin Zinchi ba raw at paano raw ni Qin Zinchi nagawang hamakin ang isang sect guardian ng ganoon. Biglang papunta naman rito si Qin Zinchi kaya napaisip na rito si Zian na nauubusan na raw siya ng oras at narito na ang masamang babae na ito. Dahil sa pag-iinis ng ating bida sa kay sect guardian Yeguchen ay nakatanggap ang ating bida na sunod-sunod na origin points.
Sabay din na ininas na naman ni Ziyan ang Sect Guardian at nagsalita ito na lumapit raw si Sect Guardian Yeguchen at subukan itong suntukin siya at tamaan raw siya nito sa kanyang dibdib. Dahil doon nang gagalaiti na sa galit ang Sect Guardian at napasabi na ito na naghahanap raw ng kamatayan ang ating bida. Habang papasugod ang Sect Guardian ay nagkunwari naman si Ziyan na natatakot at nagsalita na anong klaseng malakas na suntok raw ito at siya raw ay mamamatay dito, sabay din itong tumakbo na papunta sa Sacred Shrine. At nagtagumpay na nga si Ziyan sa binabalak nito dahil ito'y nakapasok na sa Sacred Shrine. Nakarating naman doon si Qin Zinchi at pipigilan pa niya sana ang ating bida. Habang ang Sect Guardian na si Yeguchen naman ay nagtataka ito at pinagpawisan na lang na napasabi na hindi niya pa raw na-atake ang ating bida at kung nakamit niya na ba ang antas ng cultivation na pwede niya raw itong atakihin gamit ang kanyang pag-iisip. At bigla naman dumaan si Qin Zinchi at pinapatabi nito ang Sect Guardian dahil kailangan na raw niyang makapasok sa Sacred Shrine. Sabay din itong napamura na lang dahil 2 araw na lang raw ang natitira bago niya tuluyang makuha ang kaluluwa ng ating bida. Pinigilan naman siya ng Sect Guardian at nagsaad ito na talaga bang wala na raw si Qin Zinchi paggalang sa kanya bilang isang Sect Guardian at walang sinuman raw ang maaaring pumasok sa Sacred Shrine para iligtas ang walang kwentang yun. Pinigilan naman ito ng 2 babae at nagsabi naman si Qin Zinchi na hindi niya raw sinusubukan na iligtas ang ating bida at nagsabi naman rito ang Sect Guardian Yeguchen na hindi raw si Qin Zinchi na pinapayagang pumasok sa Sacred Shrine, sa halip raw na gawin ito ni Qin Zinchi ay kausapin na lang raw nito ang kanilang Sect Master tungkol rito. Balik naman tayo sa kay Ziyan. Habang hinihingal ito ay napasabi na ito na sa wakas raw ay nakapasok na siya rito. Sabay din itong nagsaad na sa kabutihang palad ay napabuti raw ang kanyang constitution dahil sa kanyang extra level na Art of Yang Stabilization at kung hindi raw ay siguradong magkakaroon raw siya ng bali sa kanyang buto, buti na lang raw hindi raw siya natamaan ng suntok ng Sect Guardian kung hindi patay na raw siya. Ngunit bigla naman may naalala si Ziyan kaya ito'y napahanap na at napatanong na kung saan na ba raw ang system fragment. Sa kanyang paghahanap doon ay nakita naman niya ang system fragment kung saan ito ay isang statwa. Kasabay din na binasa niya ang nakasulat doon, ito ay ang founding matriarch Shu Shuloo. Habang kinukuha ng ating bida ang system fragment, nasabi na lang niya na sino raw ang mag-aakalang ang fragment ng system ay isang jade sculpture ng tagapagtatag na matriarka ng sekta ng Moking. Dahil sa nakuha na ni Ziyan ang system fragment ay nag-upgrade na nga ang system ng ating bida at naging level 1 system na ito dahil doon na-unlock niya na ang transmigration function. Kaya masaya naman na napasabi ang ating bida na gusto niya raw na gamitin na ang transmigration function. Nagsaad naman ang system na nakumpleto na raw ang paghahanap sa random na mundo at natuklasan ang mundo ng Yunshan at 8 origin points ang kailangan para sa transmigration na ito at tuklasin ang mundo ng Yunshan at maaring kumpirmahin ito ng ating bida ang transmigration. Walang ano-ano ay sumang-ayon naman rito si Ziyan. Sabi pa niya na maswerte raw siya dahil nakapag-ipon siya ng 10 origin points, kung hindi raw ay talagang mapapahamak raw siya. Dahil sa ginamit na ng ating bida ang transmigration function ay nagsimula na ang transmigration kaya babawasan ng 8 na origin points ang host o ang ating bida. Dahil sa ginamit na ng ating bida ang transmigration function ay napunta na ang ating bida sa ibang mundo, kung saan ito ay isang malaking lungsod na may maraming tao. Ang lugar na ito ay ang Yunshan City. Punta naman tayo sa City Lord Mansion kung saan may parang may okasyon doon. At may nag-usap-usap naman doon at nagsabi na ang pamilya Zero at ang pamilya Luo ay magbubuklod sa kasal at napakaganda ng kasalan raw na ito at si Luo Xiaoyun raw ang pinakamagandang babae sa lungsod ng Yunshan. Tumugon naman ang isa, naku naman raw at anong saklap naman raw ito na kailangan pa ni Luo Xiaoyun na pakasalan si Ziyan at pinatahimik naman siya ng kanyang kasamahan, baka raw may makarinig rito. At sumanib na nga ang ating bida sa kapareho nito na pangalan na isang anak ng City Lord na si Zizin at nagsabi na ang system na ang pagsanib ng ating bida sa katawan ay nakumpleto na. Sabay din na napatawa na rito si Ziyan at napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang kanyang kaluluwa raw ay naglakbay dito, ngunit bakit ba raw niya nakamit ang katawan ng isang lalaki na ito na kapareho ng pangalan niya na Ziyan rin. Dahil sa pagtawa ni Ziyan ay pinatahimik na ito ng ama ng katawan ng ating bida ang City Lord na si Zizin at kung ano ba raw ang ginawa ni Ziyan sa espesyal nitong araw. Nakisali naman rito ang isang lalaki at pinaliwanag niya na nagawa lang raw ito ni Ziyan dahil siguro masyadong na-excite lang ito, okay lang raw ito kaya ituloy na nila ang seremonya ng kasal habang si Ziyan naman ay humingi na lang ito ng tawad sa kanyang ama.
Napaisip naman si Zian na siya raw ang anak ng City Lord sa mundong ito at mag-aasawa na raw siya sa magandang simula na ito. Sinabihan naman nila ang ating bida na yumuko raw ito sa magiging asawa nito at sinunod naman ito ng ating bida habang sa isip naman ni Zian na ang susunod raw niyang gawin ay kailangan niya lang hanapin ang mga martial arts na matutunan niya at i-upgrade niya raw ito lahat sa maximum level gamit ang tulong ng system at pagkatapos ay madali na lang raw para sa kanya ang talunin ang masamang Qin Zinchi at ang buong sekta ng Moking nito. Nakita naman ng ating bida si Luo Xiaoyun na naglalakad patungo sa kanya kaya napatanong na si Zian na kung ano raw ang nangyayari. Sabay din na minura na ni Luo Xiaoyun si Zian at hindi raw ito mapapatawad ni Pan Wei. Tumugon naman rito si Zian na hindi ba raw siya ang magpapakasal sa kay Luo Xiaoyun sabay din na nagtanong na rito ang ating bida na sino ba raw si Pan Wei. Napaisip naman si Zian na bakit ba raw na parang siya raw ang nagluluko dito. Sa tanong naman ng ating bida ay sinagot naman ito ni Luo Xiaoyun na tingnan nga raw ni Zian ang sarili nito sa salamin at si Pan Wei raw ay isang bayani at isang matapang na binata at si Zian naman raw ay isang walang kwentang tao at hindi raw ito karapat-dapat na ikumpara sa kay Pan Wei. At hindi raw niya si Zian magugustuhan kahit kailanman at hindi sa buhay na ito narinig naman ito ng lahat ng mga tao doon kaya nagulat na lang sila rito. Kasabay din na lumitaw ang system at nagulat ito na dahil raw sa nagalit ng ating bida si Luo Xiaoyun ay makakatanggap raw ang ating bida ng origin points. Dahil sa pinapakita ni Luo Xiaoyun na ugali ay nadismaya naman rito si Zian na nagsalita na bakit ba raw ang orihinal na Zian sa mundong ito ay magkakagusto sa kay Luo Xiaoyun at ang babaeng ito raw ay mas masahol pa kay Qin Zinchi. Nagsalita naman rito ang ama ni Luo Xiaoyun na ang anak niya raw na si Luo Xiaoyun ay nagsasalita lang ng walang katuturan dahil sa sobrang excitement kaya huwag raw nila itong pansinin. Biglang tumayo naman doon ang City Lord Zizin at nagutos ito na ipadala na raw ang ikakasal sa silid ng nobya at maghanda na para sa salo-salo at ang babaeng si Luo Xiaoyun raw ay mapang-api at may maruming bibig at hindi talaga ito magiging mabuting asawa at sasabihin niya raw sana na huwag na nilang ituloy ang kasal kung hindi lamang dahil sa gusto ng kanyang anak na si Zian si Luo Xiaoyun. May dumating naman doon na isang lalaki at pinapatigil sila. Kasabay din na pumasok na ito doon at nagpakilala ito na siya raw si Pan Wei at hindi niya pa raw na ibibigay ang regalo niya bilang bisita sabay din na sinabihan niya ang ating bida na bakit raw nito minamadali ang pagtatapos ng seremonya. Dahil doon masaya naman na napasabi na si Luo Xiaoyun na alam niya raw na darating si Pan Wei para iligtas siya habang ang ating bida naman ay napasabi naman ito na ano ba raw ang nangyayari ngayon at bakit raw may bisita pa. Galit naman na napasabi na lang ang City Lord na isang regalo ba raw. Habang nilalabas na ni Pan Wei ang kanyang espada ay nagsalita ito na ang kasal ng mahal niya raw ay nangyayari ngayon. At biglang na-alerto naman rito si Zian. Dagdag pa ni Pan Wei habang sumusugod na paano niya raw magawa na hindi niya si Luo Xiaoyun na mabibigyan ng mga ulo ng bawat isa sa pamilya Z. Di naman ito hinayaan ng City Lord dahil hinarap niya na si Pan Wei. Habang sila'y naglalaban na patakbo naman rito si Zian ay napasabi na lang na anong nangyayari raw dito at kung gusto raw nilang mag-away ay sige mag-away sila pero huwag raw siya nilang lapitan. Biglang nagbabala ang system na ang alaala ng dating Zian ay ipapasa sa ating bida. Dahil doon bahagyang nabigla na lang rito si Zian. At pinakita ang alaala ng dating Zian at pinaliwanag nito na si Zian ay ang napakapalad na anak ng City Lord ng Yunshan at isa itong playboy na walang interes sa pagsasanay ng martial arts at ang dating Zian raw ay nakatakda ng pakasalan si Luo Xiaoyun na isang anak ng isang mayamang negosyante sa bayan. Ngunit nang sila'y lumaki ay si Luo Xiaoyun ay nagmahal at tumakas kasama si Pan Wei na isang manggagawa sa mismong pagdiriwang ng kanilang engagement party. Ngunit sa kanilang pagtakas ay si Luo Xiaoyun ay nahuli nila. Ang pamilya Z at ang pamilya Luo ay nagsugo ng maraming tao upang hulihin ang mag-asawa at bagaman si Luo Xiaoyun ay naaresto at ikinulong sa kanilang bahay at nagawa naman ni Pan Wei na makatakas habang napaiyak na lang ito. Sa hindi inaasahan si Pan Wei ay hindi sinasadyang nakatanggap ng pamana ng isang masamang swordman at naging isang eksperto sa martial arts. At sa sumunod na 3 taon si Pan Wei ay patuloy na nakatagpo ng mga misteryosong kayamanan at naging lalong makapangyarihan at marami sa mga mersenaryo na pinadala ng dalawang pamilya upang siya ay dakpin at patayin. Nagpa siya ang pamilya Luo na pilitin si Luo Xiaoyun na pakasalan si Zian ngayon upang maiwasan ang mga panganib na maaaring idulot ng karagdagang pagkaantala. Nabalitaan ni Pan Wei ang balita kaya nagmarcha ito patungong lungsod ng Yunshan kasama ang kanyang espada upang
upang iligtas ang kanyang mahal na si Luo Xiaoyun. Sa laban naman nila ay napaatras naman rito si Pan Wei. Kaya nasabi na lang ni Pan Wei na tulad raw ng kanyang inaasahan raw niya ang natatanging martial art ng pamilya Z, ang Finger of Vajra ay talagang makapangyarihan, ngunit raw ang mga malalakas na kalaban ay magpapalakas lamang matapos matalo at marami raw siyang natutunan sa labanang ito at babalik raw siya sa loob ng isang buwan upang lipulin ang buong pamilya ng ating bida. Sa mga sinabi naman ni Pan Wei, di naman ito pinaniwalaan ng lalaki. At may isang lalaki naman na nagsalita na sa loob ng isang buwan ang Finger of Vajra ni Lord Zizin ay nakakandado ng panloob na lakas ng isang tao at hindi raw nito magagamit ang kanyang panloob na lakas sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Habang si Pan Wei naman ay nakangiti lang itong papaalis. At sabay din na nilagay na ni Pan Wei ang kanyang espada sa kanyang lalagyan. Kasabay din itong umalis na doon habang ang mga tao naman doon ay nakatingin na lang rito at walang magawa. Matapos naman noon napamura na lang rito ang ating bida at napasabi na bakit raw si Pan Wei ay mukhang isang garisto at si Pan Wei raw ay parang ang tunay na protagonist dito at siya raw pala ang kontrabida para sa kanya. Dagdag pa ni Ziyan na mukhang may pag-asa pa pala, at least raw ay makapangyarihan raw si City Lord Zizin at nagawa pa nitong talunin si Pan Wei at itutuloy niya raw ang kanyang plano na mag-ipon ng mga martial arts techniques para matuto sa kaaalis na raw siya kapag may sapat na raw ang ating bida na origin points. Nagsalita naman ang isa na bakit hindi raw sinamantala ni City Lord Zizin ang pagkakataon na hulihin si Pan Wei. Sinagot naman ito ng isa na maaaring ayaw lang raw ni City Lord Zizin na magkaroon ng bloodshed sa mismong kasal ng kanyang anak at gusto lang raw nito sigurong mapanatili ang dignidad ng pamilya Z at ang pagdiriwang ng kasal na walang aberya. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang kasama at sabi pa nito na mapanganib raw kung hindi matatanggal si Pan Wei at ito'y isang malaking banta raw sa pamilya Z, lalo na kung patuloy itong lumalakas. Habang ang City Lord naman ay nagpipigil lang sa kanyang pinsala mula sa kanilang laban kanina. At di na nito kayang pigilan ng pinsala kaya ito'y napasukan na lang ng dugo. Kaya napasigaw na sila sa kanilang City Lord. Bigla naman lumitaw ang system at nagloading ang mission. Sabay din na nagsabi ang system na naka-offend o naging kalaban ng ating bida ang isang chosen one sa mundong ito, kaya kailangan raw ni Ziyan ng paraan para malutas ang krisis na ito at patayin si Pan Wei sa loob ng isang buwan para mailigtas ang pamilya Z, at pwede raw si Ziyan bumalik sa mundo kung saan nanirahan si Qin Zinchi na may dalang lahat ng lakas na nakamit nito sa mundong ito kapag natapos raw ni Ziyan ang misyon na ito, at kung hindi naman raw ay wala raw makukuha si Ziyan. Sa narinig naman ng ating bida ay nagulantang na lang ito at napamura na lang sa kanyang kinakaharap na problema o misyon. Kasabay din na nilapitan na ni Ziyan ang kanyang ama at nagtatanong na kung okay lang ba raw ang kanyang ama.